Dati siyang palengke boy pero ngayon isa siyang pageant boy. Sa isang maliit na barangay ng Taclobo, Dumaguete City, may batang lalaki na lumaki sa piling ng dagat. Tunog ng hampas ng alon at kalansing ng mga lambat. Anak siya ng mga magulang na masipag magtinda ng isda. Araw-araw bitbit ng kanyang ama't ina ang sakripisyo ng pag-asa sa bangka. Sa isda umaasa ang kanilang hapagkainan. Sa bawat huli ng dagat, bitbit din nila ang pangarap na sana'y makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang anak. Ang batang iyon ay si Kenneth Vincent Cabungcal. Ngayon ay kinikilalang modelo, civil engineer at isang internationally acclaimed pageant king. Sabi nila ang kahirapan ay hindi hadlang kung puno ka ng pangarap at tiyaga. Ganyan si Kenneth. Lumaki siyang simpleng bata ngunit puno ng respeto, pangarap at tapang. Sa halip na ikahiya ang pinagmulan, isinabuhay niya ito bilang kanyang lakas. Hindi siya lumaking mayaman pero mayaman siya sa determinasyon. Nag-aral si Kenneth sa Silliman University at nagtapos ng civil engineering. Habang ang iba'y natutulog sa gabi, siya ay nagre-review para sa board exam. Nagsumikap siya kahit kasabay nito ang pagpasok niya sa mundo ng modeling. Mula sa eskinita ng Dumaguete, tinahak niya ang entablado ng mga patimpalak, dala ang tapang at galing ng isang lalaking hinubog ng dagat. Taong 2023, nagwagi siya ng Man of the World Philippines. Sa parehong taon, nakamit din niya ang first runner-up sa Man of the World International Pageant. Napanalunan niya ang ginto para sa formal wear at pilak naman para sa congeniality at national costume at fashion. Noong 2025, siya naman ang naging Mr. Supranational Philippines at nagtapos ng fourth runner-up sa international pageant na ginanap sa Poland. Sa bawat takbang niya sa stage, dala niya ang pangalan ng Pilipinas. Sa bawat ngiti niya sa entablado, dala niya ang alaala ng amoy ng isda sa palengke at ang pagod ng kanyang mga magulang. Hindi lang pang sariling tagumpay ang bitbit ni Kenneth. Ang kanyang pag-angat ay alay niya sa kanyang pamilya, sa mga kabataan sa probinsya at sa bansa. Ngayon, hindi na lang siya modelo. Isa na rin siyang manunulat. Kasalukuyan niyang isinusulat ang librong The Pageant Try, isang aklat na nagbibigay gabay sa mga batang nangangarap rin sa mundo ng pageantry. Ang kikitain nito ay ilalaan niya sa training ng mga kabataang kapos sa oportunidad. Ang kwento ni Kenneth ay paalala sa ating lahat na hindi hadlang ang pagiging anak ng mangingisda. Ang lambat na gamit sa paghuhuli ng isda ay maaari ring gamiting panghuli ng pangarap. Ayon sa buhay ni Kenneth, ang dagat ay hindi lamang lugar ng kabuhayan kundi isa ring paalala na sa lawak ng mundo may lugar para sa bawat batang may pangarap. Kung siya ay nakarating sa ibang bansa, nagdala ng karangalan at nagtagumpay mula sa palengke hanggang sa pandaigdigang entablado, bakit hindi rin tayo? Minsan, ang simpleng pamumuhay sa tabing dagat ay simula ng isang Cinderella story. At si Kenneth Cabungcal, ang anak ng mangingisda, ay isa ng hari ng entablado at inspirasyon ng bayan. Sa dulo, hindi man siya isinilang sa marangyang mundo, pero nang dahil sa tiyaga, pangarap at pagmamahal sa pamilya, siya ngayon ang bituin ng Pilipinas. Growing up in a public market, I used to think that I cannot dream big. But being a fish vendor taught me that if we persevere, work hard, and have courage, it will take us to places. My journey from selling fishes to being here in your front as Mr. Supranational, I think this is a testament that our circumstances, that it doesn't define our future. And I know that I am destined to be here because this will give light to others and give the world a